Back jab. Back jab. Hindi namin natukoy yung problema kasi hindi nasolusyonan nung ano eh. Although tama yung ginawa namin na supplyan yung pump para magkaroon siya ng 12. Kaso hindi pa rin nasolusyonan yun. May problema pa rin namamatay pag naghihingalo pala. Pag mainit na yung makina, siguro hindi sa makina na pad na yun. Pag mainit na yung system o pagod na yung ignition o yung electrical, gumagana na ng medyo matagal. Pag pinreno mo, syempre maglo-load yung brake light, bumabagsak yung voltahe niya eh. Hindi sure na voltahe bumabagsak pero humihina yung under ng makina eh. Kaya ito i-monitor namin ng matagal, tapos kukunan namin ng parameters itong rectifier. Baka sa rectifier ng problema eh. Baka bumabagsak na yung charging pagka mainit na o matagal nang tumatakbo. Exit lang namin tangke para ma-access to kasi ayan may mga sealant na pala yung rectifier, kaso kailangan paanda rin ng medyo matagal to, kaya nilagyan namin ng busal ulit. Putik, sana dito nga lang yung problema. Ito parang may sumablay dito, didikit na nga dito tsaka to walang connection kasi to alam ko 5 wires to. Bale, 3 linya para sa 3 phase, tapos yung dalawa positive negative. Ay 6 pala dapat yan, 6. Tapos yung isa trigger para dun sa regulator. So ayun, tama pala, tama. Positive positive AC itong sa taas, tapos itong dalawa sa baba, tapos ito sa kaliwa ground, tapos yung sa kanan positive. Bali iti-test namin ulit to yung goodies to. Pag negative to kasi uminit na siya natutunaw na yung mga balot-balot, tsaka yung wire tumigas na i-test muna namin to, tapos pag negative to, papalitan namin rectifier. Eto, may na-discover na naman kami. Video mo ako doon dahil sikat ako kaya dati video yung 3 phase, 3 phase naka-AC tayo, 3 phase. Pag kinunan niya ng umaandar na nakakabit, na-discover na para simple. Yung pakinggan nyo yung tunog ng makina. Wala na ako kuha Dugutin ko yung 3 phase kasi nakakatakot baka magdikit para lang mapakita ko lang yung nangyayari. Hirap basa. Nagdro na. Tapos tumaas na yung minor diba? Pagka kinabit mo to, yun bagsak yung minor tapos tataas yung minor. Pucha, may problema yung charging. Tsaka to mainit na mainit na yung wire. Pucha, palit tayo rectifier. Hanip. Ayan, nakatusok ulit dun Tapos itong rectifier na yung nilagay. AC AC. Kasi yung sa 3 phase di pa namin nilalagay yung load. Yung monitor pa. Diba? Nakataas na nung minor natin konti.
natin na may problema tong ganito. Tusok natin ngayon yung load. Kaya monitor lang namin. Ito, hindi gumagana kasi yung glitch. Pag nireb mo, gumagana. Ha? Pag nireb mo, gumagana. Alin? Ay, ito. Oo. Wala? Nagugulat lang siya. Tapos nakahinto nga, tumatakbo agad ng pilipili. Medyo mainit lang. Pero nahawakan pa. Tumaas yung minor, no? Ngayon ko lang na-experience kasi yung ganong klase ng problema sa rectifier. Saan na ba yung ano nito? Ito nga pala yung idle niya, yung mahirap i-adjust. Mayroong test ko ng ano. Medyo matagal. Pabayaan lang muna natin yan. Bumukas yung fan, tapos ayan, bumukas yung fan, tapos kakalabitan mo ng preno. Kayang hilahin ng preno yung ano. So ayun, sinubukan namin magpalit ng fan para makita, baka kasi masyadong malakas lang kumonsumo itong fan niya. Wala, ganun pa rin. Talagang dinadrop niya pagka pindot ng preno. Kaya ang tingin ko, kung hindi, kasi kinakapos siya no? Ang pwede natin gawin, either takasan natin to, lakasan natin yung amperahe, tatakasan, o kaya papalit ng LED ng mga ilaw para hindi ganun kalakas kumusumo, kasi medyo malakas kumusumo yan. Unang-una, dalawa sila, tapos ano pa, hindi LED, yung putik. Ayun, bili muna tayo ng mga LED na ilaw, tapos saka natin i-test ulit putik. So ito na nga, pwede naman niya gamitin to, pwede na niyang gamitin ulit na walang problema, basta yung brake light hindi nga lang gagana. Bale, ang pwede kung ito nga pala yung rectifier na yan, tinornilyo ko na dyan, meron siya talagang tornilyoan dyan. Ang pwede natin gawin dyan, diba, naka-experience kayo ng ganyan no, na pagka namembreno kayo, mabagsak yung voltahe, ito pwede natin tanggalin yung isa para kada pepreno kayo, hindi ilaw lang siya pagka ito na. Ito yung ito yung pumipiga. Kasi usually pag na-traffic ka, ito yung hawak mo, di ba? Depende sa'yo kung ano yung hawak mo. Kung ito yung hawak mo, ito naman yung nakadiin pagka nata-traffic ka, pwedeng ito naman yung patayan mo ng linya. Tapos ito yung kinakalabit mo, sumisindi yung ilaw sa likod. Ayan. Kasi wala kailangan talaga palitan ng mga bombilya. Hindi niya na kinakaya hindi nagda-drop talaga yung voltahe. Ayun, wala rin naman ako makuhang mga LED dito. Nag-ikot-ikot na ako, walang makuha, puro mga blinker ang putik. Hindi ko na binili. Tapos yung H4 na headlight na LED, nasa 500 plus din yung sa harap. Isang piraso lang naman to. Ayun, ito pwede na kunin to, putik. Papatayan lang natin. Tatanong ko pa yung may-ari kung anong gusto niyang patayin na switch kung itong harap ba o yung sa paa na switch. Ito gusto ko
lang magawa yung RPM tsaka ito eh. Sayang eh. Sayang, walang RPM eh. Ayan, okay na to. Putik.